Okay, so welcome sa ating second part ng ating discussion, which is all about the coefficient of correlation. Actually, itong coefficient of correlation, ito ay mas precise na method para ma-determine natin kung anong klase or gaano ka-strength yung uh, strength of linear correlation, and is para compute natin yung coefficient of linear correlation R na hinahanap natin. So, ang coefficient of correlation ay tinatawag ding Pearson product moment correlation coefficient. Ang haba, no? Pero yan yung isa pang tawag sa coefficient of correlation for the two variables gamit yung ating formula na nakalagay sa ating screen. Mukhang komplikado, pero kung basta masundan nyo lang yung ating solution, madali lang actually yung formula. Mukha lang siyang komplikado kasi ang dami-dami mga variables na nakalagay. So, ang ating coefficient of linear correlation class will always be a number. Take note of this, it will always be a number between negative 1 and 1. So, hanggang dun lang tayo. Hindi tayo lalagpas ng negative 2, negative 3, or 2, 3, 4, 5. But, a coefficient of linear correlation will always be a number between negative 1 and 1. Anong indication nun? Kung ang positive, kung ang nakuha natin na coefficient of correlation R, so dun sa solving na natin with a positive value, it indicates na merong positive correlation yung ating dalawang variable. Pero kapag negative value ang nakuha natin, yung magiging sagot natin sa R or sa coefficient of correlation, meaning to say, it indicates na merong negative correlation. Kapag ang coefficient of R natin ay equal to 1 or malapit sa 1, let's say 0.999 or 0.98, basta malapit siya sa 1 for a data set, it indicates na meron tayong perfect positive linear correlation. Basta malapit siya sa 1, pag nag-round off tayo or whatsoever, hindi man siya perfect na masolve natin na 1, pero malapit siya sa 1 or 0.999, 0.98, 0.97, something like that. There is a perfect positive linear correlation. Pero kapag ang na-compute natin na coefficient of R ay negative 1, it indicates naman, or malapit sa negative 1, basta negative, it indicates a perfect negative linear correlation. Okay? Pero kapag ang coefficient of R natin ay nag-equal siya sa 0, it indicate na walang linear correlation doon sa ating dalawang variables. Okay? So, the closer the value of R sa ating positive or negative 1, the stronger the correlation, and the closer to 0, the weaker naman yung ating correlation. Okay? So, to cut it short, mag-example na tayo kaagad-agad. Okay, example. We have scores of students in the midterm and final examinations were gathered. The teacher wants to find the strength of linear relationship between the midterm scores and the final scores. So, what is the coefficient of linear correlation? Okay? So, eto, sa table natin yung nag-gathered na data ng kanilang midterm and ng kanilang ng kanilang final term score. Okay? So, we have X and Y. Kapag ginamitan natin to ng scatter plot class, ito yung kanyang magiging itsura. Okay? Pwede tayong mag-create ng scatter plot sa Excel. Okay? Ilagay mo lang yung data mo doon, then basta mag-insert ka lang doon ng table. Piliin mo lang yung scatter plot, then ganito na yung magpapakita doon. Okay? So, base pa lang dito sa kanyang trend ng scatter plot natin, makikita natin na pataas yung kanyang trend. So, there is a positive linear correlation. But this time,
gagamitan natin ng formula ng coefficient of correlation, which is yung pinakita natin kanina na ating formula. So, ito yon. Okay? So, mukha siyang komplikado, sabi ko nga, pero actually, madali lang naman yan. Kung ito yung ating gathered na data, midterm score or yung siyang magsisilbing X natin, and then final term score na magsisilbing Y term natin. So, mag-create lang tayo ng 3 column. Okay? Magdagdag lang tayo ng 3 column doon sa ating table. At hanapin natin ang ating X squared, Y squared, and then simply multiply X and Y. Yan lang ang kakailanganin natin. Or yan lang yung dapat na idagdag natin na table, idagdag natin, no? Sa ating dagdag natin na column, sa ating table para makuha natin or mabuo natin yung kakailanganan natin dito sa ating formula later on. So, unahin natin yung column ng ating X squared. Ano bang gagawin natin sa X squared? So, ang X squared natin is yung midterm, which is eto, kasi andito si X, okay? So, since squared siya, we simply pakita ko ating calculator, yan. I-squared lang natin yung ating midterm scores. So, 73 squared is 5,329. Okay? Next ay 86 squared. 86 squared ay 7,396. Next is 93 squared. Dito tayo at iniisa-isa natin tong ating value natin ng midterm score. So, sa 93 na tayo. So, that is 8,649. At kapag in-squared naman natin ang ating susunod na number, which is 92 squared, it will give us 8,464. Okay, next 72 squared is 5,184. Next is 65 squared. 65 squared is 4,225. 58 squared is 3,364. And then 75 squared is 5,625. Okay, kompleto na yung ating column sa ating X squared. Ngayon, proceed naman tayo sa ating Y squared. So, sa Y squared naman, dito naman tayo sa ating pangalawang column, which is the final term. So, isa-isahin pa rin natin sila na i-squared. Okay? So, 70 squared is 4,900. 80 squared is 6,400. No? Wag ko nang gamitan ng calculator para madali tayo. 96 squared is 9,216.
85 squared is 7,225. 68 squared is 4,624. Pareho silang 68, so pareho lang yung kanilang squared. So 4,624. And then we have 62 squared is 3,844. And lastly, 78 squared is 6,084. Okay, so kompleto na rin yung ating y squared na column. Now, proceed tayo kay x and y, okay? You simply i-multiply mo lang ito. Multiply mo lang itong magkakatapat na midterm tsaka final para makuha mo si x and y. Okay, so try natin. Gamitan natin ng calculator. 73 times 70, it will give us 5,110. Sunod na row, 86. 86 times 80, that is 6,880. Next is 93 times 96. 93 times 96 is 8,928. 8,928. And then 92 times 85 is 7,820. 72 times 68 is 4,896. 65 times 68 is 4,420. And next is 58 times 62. We have 3,596. Di ko na pinakita sa calculator So, para mabilis. 75 times 78 is 5,850. Okay, so kompleto na yung ating table. Meron na tayong x squared, y squared, and then x and y. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Kailangan natin kunin yung mga total ng lahat ng 5 column na yan. So, ito total natin ang summation of x natin, summation of y natin, summation of x squared, summation of y squared, and then summation of x and y. Okay, gamitan natin ng calculator. 73, unahin natin si x 73 plus 86 plus 93 plus 92 plus 72 plus 65 plus 58 plus 75 is 614. Kaya naman ang summation of x natin ay 614. Now, proceed tayo sa ating y. So, sa ating y, 70 plus 80 plus 96 plus 85 plus 68 plus dalawang 68 plus 62 plus 78. Okay, hanggang 78 lang. So, that is 607. So, ang ating summation of y ay 607. Okay, so ganun lang. Summation, ibig sabihin, itotal mo lang itong mga column na to. So, kapag tinotal natin itong x squared natin, ang total sum niya ay 48,236. And kapag tinotal naman natin tong y squared natin, ang kanyang total ay 46,917. And itotal natin tong x and y, total niya ay 47,500.
500. So, yan na yung mga kakailanganin natin na final doon sa ating formula sa pagkuha natin ng coefficient of R. Okay, nakalimutan ko. Kasi kakailanganin natin yung n doon sa ating formula. So, sa pagkuha naman ng n, mga anak, okay, bilangin mo lang kung ilan ba yung scores. Okay, ilan ba yung kabilang doon. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, ang n natin mamaya ay 8. Okay? Bilangin mo lang kung ilan yan. Hindi yung ilan yung lahat, pero kung ilan yung row. Alright, so kompleto na tayo. Meron na tayong summation of x, summation of y, summation of x squared, summation of y squared, and summation of x and y, and also kung ano yung total number natin. Okay? Which is yung n. So, yan na. Kompletos recados na tayo. All we need to do now is to substitute those values doon sa ating formula. Okay? So, doon sa ito na yung formula natin. Gagawin lang natin, mag-substitute lang tayo. So, ang ating n ay 8 multiplied to x, summation of xy, no? Which is ito. So, 47,500 minus sa the quantity of or the minus summation of x. Summation of x ay 614. Lagyan natin ng parenthesis kasi it indicates na magmumultiply tayo. So, sunod ay si summation of y, which is 607. Okay, yan na yung nasa numerator natin. All over the square root of n pa rin, which is 8, times summation of x squared, x squared, eto yon. That is 48,236 minus, wag kayong malilito dito, class, kasi nakalabas yung ating 2, yung ating squared doon, meaning to say, ang ilalagay lang natin dito ay si summation of x, which is 614. Tapos, i-squared natin siya. Yan yung ibig niyang sabihin dyan. Okay? So, another square root. Ang n natin ay 8. And then, multiplied sa ating summation of y squared, which is ito. 46,917 minus, again, nakalabas si squared, kaya naman summation of y lang ito, which is 607, tapos squared. Okay? Hindi ibig sabihin na may squared doon ay ito na yung hinahanap. No, nakalabas kasi siya doon sa parenthesis, kaya ibang kaso yon. Okay? Huwag kayong malilito dyan. Alright, so ayan na yung mga nasagot na, ayan na yung mga nasolve natin. So, nag-substitute lang tayo. And then after that, syempre, kailangan na nating mag-compute. Okay, to cut it short, mga anak, kapag sinolve natin yan, or isa-isahin ko pa ba? Wag na. Okay, basta ganyan na. Na-substitute na natin. So, kapag sinolve nyo yan, isa-isa doon sa ating calculator, ang makukuha nating sagot na coefficient of R natin ay 0.933. So, yan na yung ating coefficient of R. Okay. Now, paano natin to i-interpret? Balikan ko ito, Balikan ko yung first natin. Saan ba siya malapit? Is it sa positive 1, sa negative 1, or sa 0? Ano yung nakuha natin? 0.933. Saan ba malapit yung ating sagot na R? 0.933. Sa 1, sa negative 1, or sa 0? Baka hindi nyo pa mag-gets, mag-draw ako ng number line. Okay, sabi niya between 0, negative 1,
and 1. 'Di ba sabi ko kanina, ang coefficient of correlation natin ito ay naglalies lang between -1 to 1, 'di ba? Pero ang nakuha natin ay 0.93. Kapag plinat natin 'yan sa ating number line class, saan siya? Hindi ba't nandito? 0, then 0.9. 0.9 sa malawang, let's say assume natin nandito si 0.933. Okay, so ibig sabihin mas malapit siya sa ating yung nakuha nating R, coefficient of R, ay mas malapit sa 1. Kaya naman, kung i-interpret natin yung ating nakuhang sagot, meron siyang perfect positive linear correlation. So, kung i-interpret natin ito, sabihin natin na kasi midterm at saka finals yung pinag-uusapan eh. The midterm score and the final term score have a strong positive linear correlation. So, ganyan tayo mag-interpret gamit ang ating coefficient of R. Okay? Kasi mas malapit siya sa 1, kaya there is a strong positive linear. Pero kung sana mas malapit siya sa -1, no? Pero hindi naman negative yung sagot natin. Pero kung nag-negative siya, ang lalagay mo lang dyan is negative, strong negative linear correlation. Pero kung hindi siya malapit sa -1 at saka hindi din siya malapit sa 1, pero 0 yung nakuha nating sagot, mas malapit siya sa 0, ang ilalagay lang natin, class, ay there is no linear correlation. Okay? So, I hope nasundan ninyo yung ating solution sa pagkuha ng ating coefficient correlation R, or ang ating tinatawag na Pearson product moment correlation coefficient. It's time for you to do your activity. So, you try to, you do not try, but you solve. Okay? It is a mandatory. You solve the following. You write your complete solution, your answer on a yellow pad paper, and submit it again next week. Okay? Basta next week. So, the scores of 5 students in mathematics and chemistry classes are the following. Okay? Nakalagay sa table, ano lang yan, pahiga lang yung table natin. Pero, kailangan yung iayusin na pababa yung table, no? Para mas madali nyo maintindihan. At para hindi kayo malito, since nauna si mathematics, eto ang magsisilbing X ninyo, At si chemistry, siya yung pangalawa na column ninyo kapag pinatayo nyo yan, okay? So, you calculate the linear correlation coefficient and lagay ko and interpret your answer. Okay? So, that's all for this discussion. Thank you.